Nagdulot ng mga pagguho ng lupa o landslide ang malakas na pag-ulan kanina hapon sa Calamba, Laguna. May mga bahay na inano din kasama ang mga residente nito. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung ilan ang mga residenteng inanod. Patuloy pa rin ang pag-responde at verification ng mga otoridad sa insidente. Wala pong low-pressure area sa Philippine Area of Responsibility pero dalawang weather systems ang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, southwest monsoon o habagat ang nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ngayong araw sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Gayon din po sa Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, ilang bahagi ng Calabarzon, Batanes, Babuyan Islands at Metro Manila. Localized thunderstorms naman ang nararanasan sa natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains bukas na umaga sa coastal areas ng Zambales, Benguet at Ilocos Norte. Light to heavy rains naman ang posibleng maranasan sa Visayas habang may tsansa ng light to intense rains sa Mindanao buong maghapon. Posible ring ulanin ang Metro Manila. Tumaas na ang presyo ng ilang gulay sa ilang pamilihan bunsod ng epekto ng tag-ulan. Sa Marikina Public Market, mas mahal na ang ilang gulay kaysa sa bantay presyo ng Department of Agriculture o DA sa ilang pamilihan sa Metro Manila kahapon. Ang Pechay Baguio halimbawa hanggang mahigit 30 piso ang taas presyo kumpara kahapon. Abot naman sa halos doble ay tinaas ang green bell pepper na nasa 300 hanggang 400 pesos ngayon. Nasa 250 hanggang 300 pesos naman ang red bell pepper. Ang iba pang gulay katulad ng talong, ampalaya, pulang sibuyas at carrots ay tumaas din ng 7 piso hanggang 13 piso ang presyo. Pangamba ng mga nagtitinda ng gulay baka lalo pang tumumal ang kanilang benta dahil sa inaasahang pagtaas ang presyo ng langis. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ng DA. Itinanggi ng Chinese Foreign Ministry na gobyerno nila ang gumawa ng AI-generated video kung saan tila ikinumpara sa unggoy ang mga Pilipino. Bunsod pa ito ng video na ipinost ng state newspaper na China Daily kung saan nakasuot ng barong at salakot ang isang unggoy. Hindi na nagbigay ng iba pang komento tungkol dito si Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian. Pero iginit niya ang matagal na anyang paniniwala ng China na iligal at walang visa ang 2016 arbitral victory ng Pilipinas. Hindi naman naniniwala si Defense Secretary Gilberto Teodoro na hindi ang Chinese government ang nasa likod ng AI-generated video. It's a state-sponsored video. So, mahirap paniwalaan yun. No? State-sponsored China Daily yun. At walang lumalabas sa China na walang pahintulot ang gobyerno nila. Sa amin naman, sa Defense Department, hindi basta namin paniniwalaan. Kinundi na naman ni Senadora Risa Ontiveros ang anyay racist propaganda ng China. Nanawagan din siya sa Malacanang na ipatawag ang Chinese ambassador para maipaabot ang ating galit sa anyay delikadong propaganda ng China. Kasunod ng pagsabog ng granada sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kahapon, may grenade blast din sa isang command outpost ng militar sa Maguindanao del Norte. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking rider na ito na huminto sa tabi ng kalsada sa barangay Makagiling, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte mag-aalas 8 kagabi. May inihagis siya sa command outpost ng headquarters ng Charlie Company 7th Infantry Battalion. Bigla itong sumabog. Agad tumakas ang naghagis, walang sugatan sa insidente. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, tinutugis na ang salarin na posibleng paghihiganti ang motibo. When the leader of BIFF, Commander Bungos, was killed last month, meron na mga balibalita, may mga information na maaring mag-retaliate sila. So, isa yan sa mga angle na tinitingnan. Pero other than that, ongoing naman yung investigation. Baka may iba pang mga motive. Bago ang pagsabog kagabi, hinagisan din ng granada ng riding in tandem suspects ang sasakyan ng militar sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, mag 6:30 ng umaga kahapon din. 2 sundalo at 3 sibilyan ang sugatan. Ayon sa Philippine Army, may mga suspect na sila sa naunang pagsabog pero hindi pa muna nila ito isinapubliko. Inaalam pa kung may kaugnayan ang nasabing mga suspect sa magkahiwalay na pagsabog.
We cannot really say this time kung magkasama yung two unidentified armed men na responsible sa throwing ng hand grenade doon sa Sharif Agwak, kung the same group or the same personalities naghagis naman ng grenade dyan sa headquarters ng Charlie Company ng 7IB sa municipality ng Sultan Kudarat. Nagpapatuloy ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa nasabing mga bayan sa gitna ng idaraos na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa September 14. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Hindi mauubusan ng magagandang beach ang probinsya ng Cebu at hindi raw pahuhuli at nangangamote sa ganda ang Camotes Island. Pasyal po tayo dyan sa pagtutok ni Darlene Cay. Pagdating sa magagandang beaches, Cebu ang probinsya ng Cebu. From north to south, hitik sa bukod tanging mga dalampasigan ng lalawigan. Isama mo na riyan ang Camotes Islands. Hindi raw nangangamote sa ganda ng mga tanawin at dami ng mga aktibidad sa kapulong ito ng Cebu malapit sa Leyte. Binubuo ito ng 40 Kasihan, Poro, Ponson at Tulang. Dito nagbakasyon ng content creator na si Romel Naing. Mula sa jump-off na isla ng Pasihan, 10 minuto ang tagal ng boat ride at mararating ang maliit na paraiso ng Tulang Diot Island. Bubungad na agad sa mga bisita ang gapulbos na puting buhangin at katubigang napakalinaw na angkop sa mga mahilig sa swimming at snorkeling. Pagbalik ni Romel sa Pasihan, sa ilalim ng lupa naman ang sunod niyang destinasyon, ang Lizzie's Cavern. Makikita sa loob ng kuweba ang mga limestone formation at malinaw na underground pool. Mula sa Yungib, punta naman sa Buho Rock Resort na dinarayo para sa cliff jumping. At sa pagtatapos ng araw, mag-unwind sa Bacau Beach. Tahimik dito at hindi matao. Perfect spot para mag-sunset watching at masulit ang pasyal sa tag-init. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share niyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Darlene Cay, nakatutok 24 Oras. Nagngangalit na tubig, humahampas sa mga bato sa gitna ng banayad na paligid. Ngayong kumakagat ang tag-init. Damhin ang adrenaline rush sa Cagayan de Oro. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi mahigit 10 rapids ang magpapakabog ng dibdib sa tinaguriang whitewater rafting capital ng bansa. Siyempre, safety first bago magpaagos. Ang mga sasalang sa adventure i-orient sa safety briefing, pagsusuot ng helmet at life vest na kasama na sa kanilang package. Sa isang raft, 6 na tao ang kasya. May kasama pang 2 guide na siyang titimon kung kailan sasagwan at paano haharapin ang mga malalakas na agos ng tubig. Matindihang kapit talaga ang kailangan. Ang doktor na si Kim, unang beses daw sinuong ang mga rapido ng CDO. Kinakabahan ako na na-excite kasi first time ko nga siya. Very exciting siya gawin. Tapos matitest talaga yung balance mo. Tapos sobrang saya lang niya, lalo na pag yung mga kaibigan mo nalalaglag. Pag nakaramdam na ng pagiging trentahin, pwedeng time out muna sa pagsagwan. Maaari rin naman mag-swimming sa mga bahaging mahinahon ang tubig para namnamin ang tanawin. Bukod sa thrill, bonus pa ang tanawin ng lumpiang kabundukan at malinis na tubig ng Cagayan de Oro River. Water raftings, very recommended ko talaga. Lalo na sa mga hindi pa naka-experience. Well, ako uulitin ko siya if given the chance eh. Sana tayo sa susunod na pasyal o food trip. I-share nyo na yan sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Back-to-back sports victories para sa Pilipinas. Tagumpay ang ating rugby team sa pag-defend ng kanilang championship title sa Unions Cup sa Thailand. Tinambakan ng Philippine Volcanoes ang koponan ng Malaysia sa score na 39-18. Bagamat nagtay ang dalawang koponan bago ang halftime na naigan Pilipinas sa second half ng match. Matatandaan ang Philippine Volcanoes din ang nagkampiyon noong nakaraang taon matapos talunin ng pambato ng Thailand sa championship match sa Taiwan. Samantala, nasungkit naman ang Pinoy boxer na si Charlie Suarez ang World Boxing Organization International Super Featherweight title sa California.
Napabagsak ni Suarez ang boxer na si Manuel Avila sa loob lang ng isang round. Mahigit 2 minuto lang itinagal ng laban matapos paulanan ng suntok ni Suarez si Avila. Iimbitahan ang magkapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Kaugnay po yan sa umano'y bilyon-bilyong pisong flood control project sa Taguig na gustong paimbestigahan mismo ni Lino Cayetano. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa muling paggulong ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, sinabi ni Committee Chair Erwin Tulfo, iimbitahan nila si Lino Cayetano, General Manager ng PTV4 at kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano. Pinapaimbestigahan ng younger brother niya yung flood control sa kanilang bayan sa Taguig noong 2022 hanggang 2025 na umaabot sa 6 billion. O siguro dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon. Dahil may nakita yata yung kanyang kapatid. Itinanggi ni Senador Cayetano na may ghost project sa Taguig. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Kinwestiyon din ni Cayetano ang yaman sa salin ni Tulfo. Tugon ni Tulfo, wala siyang itinatago at wala ring problema kung imbestigahan siya ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council. May real estate ako, meron ako consultancy, tapos meron akong mga business. Siya, saan kaya nakuha niya ng galing? Huwag niya sabihin private practice. Bago ka magtingin sa dumi ng mukha ng iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Kinwestiyon din ni Cayetano ang anyay pagdoble ng yaman ni Senator Ping Lacson sa pagitan ng 2022 at 2025, panahong wala ito sa gobyerno. Kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual? I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo. Kinwestiyon din niya ang campaign funds noon ni Lacson. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, di ba? O, so plunder din ba yon? Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson, sumobra na si Cayetano nang atakihin nito ang pinakaiingatan niyang integridad. Anya, hindi dumoble kundi lumaki ng 4 na beses ang net worth niya. Sa 3 taong wala siya sa gobyerno dahil sa kanyang mga lehitimong negosyo na makikita sa kanyang ITR. Di raw tulad ni Cayetano na may budget insertion na 6.79 billion pesos sa 2025 General Appropriations Act. May 2 proyekto umano na nagkakahalaga ng 75 million pesos ang hindi na ipatupad. Dagdag niya, tumanggap din si Cayetano ng 25% kickback sa mga slope protection at iba pang infrastructure projects. Buwelta ni Lacson, nagbibilang na siya ng mga informante at testigong anyay handang magbigay ng ebidensya para may kalagyan si Cayetano sa New Quezon City Jail sa Payatas, kung saan nakakulong ngayon ang mga isinasangkot sa flood control scandal. Senator Panglito Lacson, nakatingin ka sa Taguig. Bakit? Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Sinusubukan pa po namin kunan na payag si Senator Cayetano kaugnay sa anyay 6.79 billion pesos na insertion umano ni Cayetano sa 2025 national budget. Nagpakilig ang cast ng Born to Shine sa kanilang mall show kung saan nangharana din sila kasabay ng kanilang second album launch. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Dinagsa ng U-mates at mga kapuso ang mall show at second album launch ng Born to Shine sa isang mall sa Muntinlupa kahapon. Personal na napanood ng fans ang live performance ng Yumi na binubuo ni Zephanie, Olive May, Naya Ambi, Gea Mesha at Mitzi Josh. Nakisabay pa sa kanila ang Little U-mates na naka-outfit din ala Yumi. Kabilang naman sa pinerform ng girl group ang kanilang new song na included sa kanilang second album na Ikaw ang Dahilan. Sobrang puno lang po talaga kami ng pasasalamat
Hindi lang sa mga taong susuporta, pero sa lahat ng mga taong nasa likod din ng Born to Shine na nagtiwala at talagang nag-open ng doors para sa aming lahat. And we're just really happy. Na-enjoy po namin lahat ng to. Very grateful po ako na tayo pong pumunta kasi malayo po yung venue eh. Meron pa pong, alam ko mga taga-QC na dumayo talaga from here. Ay po, very grateful po ako and happy. Kumanta rin si Nate Michael Sager. Excited daw talaga sila for their second album na ang mga kanta ay nababagay din sa kanilang mga karakter sa musical drama series. Ako naman, paborito ko talaga yung recent song ko, Paano Ka Ba Sasabihin? I feel like it's a song that the Gen Zs or everybody can relate to. Something about telling your feelings na hindi mo alam kung paano siya sasabihin, di ba? May kilig moment and sweet duet din si Olive May and Kobe Brown na gumaganap as Megan and JC sa serye. Naging mas masaya pa ang hapon dahil nag-perform din ng ibang Born to Shine members, gaya ng mga OG diva na sina Rosel Nava, Tina Paner, Manilyn Reynes at Vina Morales. Naroon din sina Migs Cuaderno, Ralph Miaco, AJ Oteiza, Dan Cruz at Smokey Manaloto. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.